Matapos isakripisyo ni Vegeta ang kanyang buhay para kay Goku, isang maringal na nilalang ang lumitaw bilang bunga ng pagsasanib ni Whis at Beerus. Sa ibaba, nakaluhod si Goku, hawak ang kanyang dibdib, habang pinupunit ng sakit ang kanyang puso dahil sa enerhiyang itinanim ng Reyna sa kanya. Itinaas ni Beerus ang kanyang paningin diretso sa kataas-taasang Reyna. Pagkatapos, nagsalita siya sa tinig na walang emosyon. Mula sa sandaling ito, wag mo na akong tawaging anak mo. Pinili mo ang landas ng kaguluhan at itinatakwil kita. Umiti ang kataas-taasang Reyna, walang kahit anong pagsisisi. Kawawa ka, Whis, tinredor mo rin ang pamilya mo. Hinayaan mong bumagsak ang mga kapatid mo at pagkatapos pinili mong tumabi kay Goku na pinagtatanggol si Zalama. Ang Dragon Balls na nilikha ni Zalama, nakikita ko iyon bilang pagkawasak ng balanse. Ilang tao na ba ang humiling ng kapangyarihan mula sa wala? Kapangyarihan na walang kalupitan at paghihiganti na walang hirap. Iyan ang nilalabanan ko mula pa sa simula. Sa sandaling iyon, nakialam si Goku. Nasasaktan siya, ngunit sumigaw, kami rin ay laban sa pagkawasak, pero ikinulong mo si Zalama sa loob ng Dragon Balls sa loob ng milyon-milyong taon at alam mong magdudulot iyon ng sumpa dahil sa mga kahilingan. Gayunpaman, nanahimik ka dahil ang mahalaga lang sa iyo ay ang iyong mga anak. Sumingit si Whis at sinabi, hindi kami pinapahalagahan ng aking ina, Goku. Nagpapanggap lamang siyang nagtatanggol upang mapanatili ang kanyang posisyon, wala nang iba. At ngayon, kukunin ko iyon mula sa iyo sa pamamagitan ng puwersa. Dahan-dahang itinaas ni Whis ang kanyang kamay. Inasahan ng lahat na aatake siya sa Reyna, ngunit ang kanyang kamay ay hindi gumalaw patungo sa kanya, kundi patungo kay Goku. Mula sa kanyang palad, sumabog ang isang dalisay na enerhiya. Isang kalmadong puting enerhiya, parang liwanag ng bukang liwayway, ang sumugod kay Goku at bumalot sa kanyang buong katawan. Sa una, nanginginig ang kanyang katawan, ngunit unti-unting nawala ang sakit. Ang kanyang puso, na kanina ay nangingisay, ay nagsimulang bumalik sa maayos na tibok. Nagsalita ang pinagsanib na nilalang, Goku, tumayo ka. Ayos ka na ngayon, ngunit iwan mo muna sa akin ang laban na ito. Tatapusin ko ito ng mabilis. Nabigla si Goku sa nangyayari at bigla siyang nakarinig ng isang malayong tinig na nagmumula sa labas ng dimensyong ito. Tinig iyon ni Zalama. Goku, damhin mo ang kapangyarihan ko. Lumaki ang mga mata ni Goku. Zalama? Ikaw ba iyon? Nakabalik na ako. Tumayo ka na, Goku, at magsanib tayo. Mas lalo pang lumaki ang mga mata ni Goku. Pagsasanib, naging mas seryoso ang tinig ni Zalama. Ang babaeng ito ay hindi ang inaakala mo. May itinatago siyang napakalaking kapangyarihan sa loob ng kanyang singsing, isang kapangyarihang hindi madaling mapipigil. Hindi kakayanin ng Potara ang pagsasanib ng dalawang nilalang na may kapangyarihan ng Super Dragon Balls. Kaya damhin mo ang aking lakas at magaganap ang pagsasanib kapag sapat na ang enerhiya. Naunawaan ni Goku ang dapat niyang gawin at nagsimulang magtipon ng enerhiya. Sa malayo, sa ibang dimensyon, unti-unting ipinapadala ni Zalama ang kanyang kapangyarihan, mga nakatagong alon ng sinaunang enerhiya na dahan-dahang dumadaloy papunta sa kanya. Malapit kay Zalama, ang mga kaibigan na nanonood sa pangyayari ay nanatiling nakatigil sa pagitan ng gulat at takot. Mahinang bulong ng isa, kung balak ni Zalama ang magsanib, ibig sabihin ang itinatago ng Reyna ay hindi masukat. Isa pa ang nagsalita ng may pag-aalala, malaki ang nawala sa aking ama nang mahulog siya sa bitag, kaya mahirap hulaan kung ano ang itinatago niya. Sa sandaling iyon, umiling ang kataas-taasang Reyna at tumingin kay Goku na nagsimula ng magtipon ng enerhiya. Sinabi niya sa malamig na tinig, naiintindihan ko na ngayon. May mga bagay na nangyayari sa likod ko, ngunit hindi ko papayagan na magpatuloy ang mga ito. Bigla, bago pa siya makakilos, naglaho si Whis at lumitaw sa likuran niya. Isang bilis na hindi niya namalayan. Hindi niya ito naramdaman. Hindi man lang siya nakalingon. Isang malamig na tinig ang umabot sa kanyang tainga. Saan mo sa tingin ka pupunta? Susubukan mo pa bang ipagpatuloy ang mga plano mo? Agad na sumabog ang kanyang galit at sumugod siya sa direktang pag-atake, ngunit sa isang kamay lamang ay napigilan niya ito ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay sinabi niya, tapos na ang panahon mo, traidor. Wala nang saysay ang kapangyarihan mo sa pag-iral na ito. Nagliyab ang galit sa kanyang mga mata na parang apoy, at sumugod siya sa kanya na sunod-sunod ang mga atake. Mga suntok, mga tira, ngunit bawat isa ay madaling nasasalo niya, na para bang nakikipaglaban siya sa isang pader ng ganap na kapangyarihan. Lalong bumigat ang tinig ni Whis. Titikman mo na ngayon ang sakit. Ang sakit na dinanas ng lahat ng ating mga kaibigan. Pagkatapos, pinakawalan niya ang mabibigat na atake sa kanya, dinudurog siya mula sa bawat direksyon.
Tinulak siya ng mga hampas ng marahas hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Lalong lumalakas ang aura ni Goku, at ang enerhiyang nasa itaas niya ay unti-unting tumitindi habang sinasabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng pagsasanib ko sa iyo, Zalama. Ngunit naunawaan ko ang iyong determinasyon na maghiganti para sa sarili mo at para sa lahat." Sa sandaling iyon, tumingin ng diretsyo ang Reyna kay Whis at sinabi sa sarili, "Tinahak mo ang ipinagbabawal na landas, Whis. Ang pagsasanib kay Beerus ay isang pagtataksil sa aming mga batas, ngunit hindi ikaw ang pangunahing alalahanin ko ngayon." Sa sumunod na sandali, naglaho siya. Isang kisap mata lang at bigla siyang lumitaw malapit kay Goku, na patuloy pa ring nagtitipo ng enerhiya. Sumugod ang kanyang kamay patungo sa kanya sa nakamamatay na bilis. Ngunit bago pa siya makalapit, lumitaw si Beerus sa kanyang harapan at sinalag ang atake gamit ang isang mabilis at mabigat na kontra. Tumingin siya sa kanya ng malamig at sinabi, "Naiinis na ako sa iyo. Desidido ka pa ring pigilan si Goku. Sige, pabibilisin ko ang katapusan mo." Pagkatapos, lumingon si Whis kay Goku at lumikha ng isang harang sa paligid niya habang sinasabi, "Goku, mag-focus ka sa pagbabalik ng buong lakas mo." Tumingin si Goku sa kanya, bahagyang nagulat ang kanyang mga mata. "Hindi ko pa kailanman nakita si Whis na ganito kaseryoso. Anong klaseng kapangyarihan ang nakuha niya?" Dahan-dahang itinaas ni Whis ang kanyang mga kamay. Sa pagitan ng kanyang mga palad, nabuo ang isang kakaibang enerhiya. Matama niya itong tinitigan at sinabi sa nakamamatay na katahimikan, "Subukan mong labanan ito kung kaya mo." At sa isang iglap, ipinikit niya ang kanyang mga kamay. Sumabog ang enerhiya sa paligid niya, isang kulungan ng enerhiya na sumelyo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nanigas ang kanyang katawan sa ere. Hindi siya makagalaw. Nagsimulang dumagan ang enerhiya sa kanya, tumatagos, pinupunit ang bawat selula ng kanyang katawan ng dahan-dahan. Hindi matiis ang sakit. Lumipas ang mahahabang sandali hanggang sa bumagsak ng malakas ang kanyang katawan sa lupa, halos hindi na gumagalaw. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humakbang si Whis. Tumayo siya roon, ang kanyang tahimik na aura ay pumuno sa buong paligid. Tumingin siya sa kanya ng malamig at pagkatapos ay sinabi, "Maaari mong inamin ang pagkakamali mo. Matapos malaman ng lahat ang katotohanan ng iyong pagtataksil, maaari mo sanang ibalik ang balanse, ngunit pinili mo ang paghihimagsik. At ngayon, ang kapalaran mo ay wala ng iba kundi kahihiyan at katapusan." Nakahandusay ang katawan ng Reyna sa lupa. Unti-unting kumalat ang dugo sa paligid niya, ngunit bigla, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sinabi niya sa hindi inaasahang kalmadong tinig, "Salamat, Whis, dahil pinatunayan mo sa akin na tama ang desisyong ginawa ko." At pagkatapos, nagsimulang magliwanag ang kanyang singsing. Isang kakaibang enerhiya ang lumabas mula rito. Nagsimulang tumawa ang Reyna, ngunit ang kanyang tawa ay unti-unting naging isang sigaw, isang nakakatakot na sigaw. Lalong sumabog ang enerhiya sa singsing. Lalong tumindi ang pagyanig hanggang sa nilamon ng liwanag ang lahat. Pagkatapos, dahan-dahang humupa ang liwanag hanggang sa may bagong anyong lumitaw. Isang nagniningning na anyo, isang kapangyarihang hindi umiiral kanina lamang, isang kapangyarihang walang paliwanag. Lalong naging seryoso si Whis, ngunit ang tunay na natigilan ay si Zalama. Impossible. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang daloy ng enerhiya papunta kay Goku. Nag-aalalang sinabi ni Goku, "Zalama, ano iyon?" Sumagot si Zalama ng galit at gulat, lintik. Nauna niya itong ginawa kaysa sa inaasahan. Ginising niya ang sumpang nasa loob ng singsing. Ang kapangyarihan niya ay nakaselyo roon. At ngayon, ginamit niya ang lahat ng iyon. Para na siyang nakipagsanib sa Grand Priest, ngunit hinaluan ng sumpa ng Dragon Balls. Lumaki ang mga mata ni Goku. Ano? Samantala, tiningnan ng Reyna ang kanyang mga kamay, dinarama ang bagong kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Tumingin si Whis sa kanya ng may galit at sinabi, "Mukhang talagang matigas ang iyong loob. Hanggang ngayon, naghahanap ka pa rin ng kahit anong pag-asa para mabuhay." Isang napakalaking gintong aura ang sumabog sa paligid niya. Nagsimulang magtipon ang enerhiya sa kanyang palad sa nakakatakot na bilis. Pasensya na, pero hindi ito oras para magpasikat. At sa isang iglap, pinakawalan niya ang atake. Isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang lumamon sa lugar, ngunit sa gitna ng bagyong iyon, itinaas lamang ng Reyna ang isang kamay, at biglang huminto ang atake, na para bang bumangga ito sa isang hindi nakikitang pader. Ang gintong enerhiya ay nagsimulang hilahin papunta sa kanyang kamay. Unti-unti itong naglaho hanggang sa tuluyang nawala, na parang hindi kailanman umiral. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa lahat. Sumigaw si Goku, "Whis, tumigil ka." Lalong lumalala na ito. Huminga siya ng mabigat. Naipakita niya muli ang sumpa,
ngunit sa pagkakataong ito ay may kapangyarihang higit pa sa kaya mong isipin. Bahagyang natigilan si Wirus, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Muling sumiklab ang kanyang aura. Kung ganoon man, hindi ko hahayaan na magpatuloy ito. Sumugod si Wirus ng mabilis, isang direktang suntok patungo sa mukha ng Reyna, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya gumalaw. Hindi siya nag-block, para bang isang batong hindi matinag. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang pagkalito sa mukha ni Wirus, ngunit hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Mahigpit niyang hinawakan ang braso nito at pinisil ng napakalakas hanggang sa makaramdam siya ng kakaibang hapdi. Nagsimulang kumalat ang mga ugat sa kanyang braso, tulad ng nangyari kay Goku noon nang maapektuhan siya ng sumpa. Sumigaw si Wirus sa matinding sakit habang ngumiti ang Reyna ng may pangungutya. Hindi ba maganda ang pagpapalitan ng pakiramdam? Ngayon, oras na para sa laro ko. Nanigas si Wirus, pilit kinokontrol ang kanyang braso. Lintik! Ano ang nangyari sa akin? Hindi ko maigalaw ang braso ko. Dahan-dahang lumapit ang Reyna, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabaliwan at paghahari. Ngayon, ang sumpang kinatatakutan ko noon para sa balanse ay dumadaloy na sa aking mga ugat. Mula sa malayo, sumigaw si Goku, tumakas ka, Whis? Hindi mo naunawaan kung gaano siya kapanganib. Ngunit sumigaw si Wirus ng may hindi matitinag na kumpiyansa. Hinding-hindi ako urong, anuman ang mangyari. Hindi masasayang ang sakripisyo ni Vados. Kinontrol ng traidor na ito si Vegeta, at dahil doon, namatay ang kapatid ko. Mumiti ang Reyna at malamig na bumulong. Nakikita kong matindi ang sakit mo, Whis. CJ, tapusin ko na ang sakit mo ng mabilis. At bigla, sa isang napakabilis na galaw, sumugod siya kay Wirus sa bilis na lampas sa kayang isipin ng sinuman. Sumaksak ng malakas ang kanyang mahahabang kuko sa katawan niya. Nawala ng kontrol si Wirus at doon nagsimula ang sakuna. Hindi man lang siya binigyan ng kahit ilang segundo. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabi, tapos na ang laro mo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang napakaliwanag na alon ng makinang na enerhiya at doon na nagtapos ang lahat. Napatayo ang lahat sa pagkabigla. Nawala ang focus ni Goku. Samantala, nagalit sa galit si Zalama at sinabi, lintik. Kailangan pa ng mas maraming enerhiya para maganap ang pagsasanib. Ang mga kaibigan ay nanatiling tulala, puno ng lungkot at pag-aalala ang kanilang mga mukha. May isa sa kanila ang nagsabi, ayaw makialam ni Zalama hanggat hindi ligtas ang pagsasanib, pero sino ang bibili ng oras para sa kanya? Bigla, may narinig silang tinig na puno ng determinasyon. Ang mga anghel, na tahimik lamang na nanonood kanina, ay nakahandusay na sa lupa. Ngunit isa sa kanila ang nagsabi, Panginoon ko, kami na ang bahala dito. Kahit hindi sapat ang aming kapangyarihan, bibili kami ng oras para kay Goku upang makumpleto niya ang pagsasanib. Nabigla ang lahat, kitang-kita ang pagkamangha sa kanilang mga mukha. Dahan-dahang lumapit si Zalama sa kanila. Pagkatapos, nagpatuloy ng matapang ang isa sa kanila. Alam naming nagkasala kami at tumulong sa aming ina na piniling pagtaksilan ka. Ngunit ngayon, hinihiling namin ang iyong kapatawaran. Handa kaming isakripisyo ang aming mga sarili para sa kapakanan ng balanse. Nang marinig ni Zalama ang mga salitang iyon, itinaas niya ang kanyang kamay at bumagsak ang mabigat na katahimikan na para bang tumigil ang mismong oras sa isang sandali. Pagkatapos, nagpakawala siya ng enerhiyang bumalot sa kanilang lahat. Isa itong enerhiyang nagpapagaling. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya sa kalmado, ngunit matatag na tinig, kung ganoon, humayo kayo. Wala nang oras para sa paghingi ng tawad ngayon. Sa kabilang dimensyon, ganap nang naghiwalay sina Whis at Beerus mula sa kanilang pagsasanib. Naramdaman ni Goku ang galit at pagkabigla. Ngunit sa sandaling iyon, muling nagulat si Goku sa tinig ni Zalama. Mag-focus ka, Goku. Huwag mong hayaang mailigaw ka ng mga nangyayari sa paligid mo. Kalahati na natitira kong kapangyarihan ay kailangang maipasok sa iyo ngayon. Sinubukan ni Goku na patatagin ang sarili, ituon ang buong kamalayan sa kapangyarihang dumadaloy papunta sa kanya. Samantala, lumapit ang kataas-taasang Reyna kay Whis, ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Mas lubhang naapektuhan ang katawan ni Whis dahil siya ang kumukontrol sa pagsasanib. Tumingin siya sa Reyna at nagsalita sa basag na tinig, aaminin ko, wala akong nagawa laban sa iyong mga plano at panlilinlang. Gawin mo na ang gusto mo sa akin. Huwag kang mag-atubiling tapusin ako dahil hindi ko na kayang masaksihan pa ang kalupitan mo. Tinitigan siya ng Reyna ng may misteryosong tingin. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Nagsimulang magtipon ang enerhiya sa kanyang palad, isang siksik na liwanag na unti-unting lumalaki. Nakahandusay pa rin si Whis sa lupa. Hindi siya gumalaw.
Hindi siya lumaban. Hinintay lamang niya ang kanyang kapalaran. Bumagsak si Beerus sa malayo, hindi na makatayo. Samantala, ang buong focus ni Goku ay nakatuon sa enerhiyang dumadaloy mula kay Zalama, habang sinasabi niya sa sarili, bilisan mo, dali, Zalama. Umabot sa sukdulan ang enerhiya ng Reyna. Pagkatapos, pinakawalan niya ito. Isang pagsabog ng liwanag ang sumugod kay Whis. Direkta nitong tinamaan ang kanyang katawan. Pagkatapos, nagsimulang humupa ang liwanag, at sa sandaling ito'y tuluyang naglaho, lumitaw ang pinakamalaking gulat. Hindi namatay si Whis. Sa kabaligtaran, nabawi pa niya ang kanyang lakas. Tumingin ang Reyna sa kanya ng kalmado. Hindi ikaw ang pakay ko, Whis. Kung ikaw ang target ko, matagal ka nang natapos. Nabigla si Whis. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa kanyang isipan, ngunit nagsimula ng kumilos ang Reyna. Malinaw ang kanyang patutunguhan, si Goku. Naglakad siya papunta kay Goku nang may matatag na hakbang. Pagkatapos, biglang tumayo si Beerus sa kanyang harapan. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang tumayo. Lumayo ka sa kanya. Hindi kita hahayaang manghimasok. Nanatili siyang tahimik sandali, pagkatapos ay nagsalita, walang magbabago sa ginagawa mo ngayon. Kung nais mong mabuhay, tumabi ka. Hinding-hindi. Mula pa sa simula, nagsisikap si Goku para sa balanse. Lahat ng mga Diyos ng pagkasira na tulad ko ay namatay na. Kaya kahit papaano, gagawa ako ng tama, kahit isang beses lang sa buhay ko. Hindi nagsalita ang Reyna. Itinaas lamang niya ang kanyang daliri. Sa sumunod na sandali, isang pag-atake. Tinamaan ng hindi nakikitang enerhiya ang katawan ni Beerus. Sunod-sunod na napakabilis na hampas ang tumama sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Sana ngayon ay umatras ka na. Ngunit hirap na itinaas ni Beerus ang kanyang ulo. Hinding-hindi. Mananatili ako rito hanggang kamatayan. Sa likuran, nakapikit pa rin si Goku, ngunit baka sa kanyang mukha ang matinding galit. Mahinang bulong niya. Patawad, Beerus. Bilisan mo, Zalama. Dali. Muling itinaas ng Reyna ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang atake. Lalong napinsala ang kanyang katawan hanggang sa bumagsak siya sa lupa, walang galaw, walang malay. Dahan-dahang itinaas ng Reyna ang kanyang ulo at wala nang natirang nakatayo sa pagitan niya at ni Goku. Mukhang abala ka sa pag-abot sa kung anong misteryosong layunin, pero pasensya na, hindi ako marunong maghintay. Nagpakawala siya ng napakalaking sinag ng enerhiya, at ang harang na bumabalot kay Goku ay nabasag na parang salamin. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Goku. Nakapikit ang kanyang mga mata at hindi natitinag ang kanyang konsentrasyon. Sa likuran, pinanood ni Whis ang pangyayari ng may pagkabigla. Hindi makagalaw ang kanyang katawan at mahina siyang bumulong sa sarili, Ano ang dapat kong gawin ngayon? Samantala, dahan-dahang naglakad ang Reyna papunta kay Goku, hakbang bawat hakbang. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa kanya at sinabi, nakakadismaya na ang katapusan mo ay magiging ganito, walang kahit anong sorpresa, kaya tatapusin ko na ito ngayon. Bigla, sumabog ang buong lugar sa napakalakas na enerhiya, isang napakalaking pagsabog, ngunit hindi mula sa kanya. Saglit na huminto ang Reyna habang unti-unting humupa ang alikabok. Sa wakas, lumitaw ang mga anghel. Sila ang may gawa nito. Nakatayo sila sa iisang hanay, seryoso ang mga mata. Isa sa kanila ang humakbang pasulong at nagsabi, dumating kami upang tulungan si Goku na ibalik ang buhay ng lahat ng namatay dahil sa iyo. Tiningnan sila ng Reyna ng malamig, walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Tinitigan lamang niya sila. Bigla, sabay-sabay na itinaas ng mga anghel ang kanilang mga tungkod. Pagkatapos, sabay-sabay nilang pinakawalan ang kanilang pag-atake. Lumaganap ang pagkawasak sa buong lugar. Ngunit sa gitna ng lahat, nakatayo lamang ang Reyna. Hindi siya gumalaw. Hindi siya naapektuhan. Para bang hindi man lang siya tinamaan ng enerhiya. Na parang ang mismong liwanag ay hindi nangahas na lamunin siya. Patuloy na sumisigaw ang mga anghel habang ibinubuhos ang lahat ng kanilang lakas hanggang sa magsimulang maubos ang kanilang kapangyarihan. Bumigat ang kanilang paghinga at nanginig ang kanilang mga katawan sa pagod. Umiling ang Reyna, pagkatapos ay nangutya, tapos na ba kayo? Mabuti. Ako naman ang magtatapos ng aking gawain, mga bata. Hindi niya sila inatake, bagkus ay muli siyang humarap kay Goku. Itinaas niya ang kanyang kamay. Isang napakalaking enerhiya ang nagsimulang magtipon sa kanyang palad. Lalong lumakas ang liwanag. Samantala, nakapikit pa rin ang mga mata ni Goku. Nagsimulang manginig ang paligid, ngunit ang kanyang konsentrasyon ay umabot na sa antas na tila tuluyan siyang nahiwalay sa buong mundo.
Tiningnan siya ng Reyna at sinabi, kung ganoon, ito na ang katapusan mo. Bigla, isang napakalaking pagsabog ng liwanag ang kumalat sa buong lugar. Ang esfera ng enerhiya ay nagsimulang masipsip papasok sa kanyang katawan. Ang liwanag ay sumugod papunta sa kanya mula sa lahat ng direksyon, na para bang ang buong universo ay hinihila patungo sa iisang punto, hanggang sa siya ay maging parang isang nagniningning na bituin. Umabot sa sukdulan ang liwanag, hanggang sa hindi na ito kayang titigan ng mga mata. At sa pinakasentro ng liwanag na iyon, naganap ang hinihintay na sandali. Sa wakas, natupad ang pagsasanib. Isang bagong anyo ang lumitaw, nagniningning, marangal, sagrado, na para bang ang mismong pag-iral nito ay nag-uutos ng paggalang sa buong lugar. Hindi na nag-iisa si Goku. Sa sandaling iyon, si Zalama ay naglaho mula sa dimensyong kinatatayuan niya. Ang mga kaibigang nanonood sa pamamagitan ng malasalaming sphere ay naniga sa kanilang kinatatayuan. Ang liwanag mula sa bagong anyo ay sobrang lakas na pati ang dimensyong kinaroroonan nila ay naliwanagan. Tiningnan ng kataas-taasang Reyna ang bagong pinagsanib na anyo ni Goku. Walang mababasa sa kanyang mukha. Walang takot, walang galit at walang malinaw na pagkagulat. Tumingin ang fused na Goku sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita siya. Malalim at kalmado ang kanyang tinig. Matagal ka nang kumikilos sa dilim pero ngayon, sa wakas, dumating na ang liwanag.